Ayun, habang nag-awabang ako ng ibon, magkwento muna. Nakikita ko kasi yung nangyari sa Davao. Davao or Davao? Yung mga pagbaha. Naalala ko yung mga kwentong matatanda noon na ang bundok ay lugar ng mga ibang nilalang. Halin tulad natin sa Encanto. Yan ang lugar nila. Ngayon, yung lugar nila sinisira natin. Kaya siguro nagagalit ang ibang nilalang, gumaganti sa mga tao. May kwento ko nga yung nangyari sa isang kakilala ko. Isang malapit na kakilala. Nahilig siya magtirador. Nahilig siya manghuli ng ibon. Isang araw, bigla na lang siya nagkasakit. Hindi alam ng doktor kung anong sakit niya. Bigla na lang siyang nanghina. Ngayon, iniiyak na yung tatay niya. Kasi 50-50 na siya. Hindi naman alam kung anong sakit niya. Yung naalala ko, nakwento ko sa kanya na baka na-engkanto siya. Yun, totoo nga. May na-tirador pala siyang isang magandang ibon. Ayun. Ayun ang nangyari. Kaya biglang balik sa hospital ang tatay niya. Nagdala ng isang manggagamot, isang albularyo. Pinatawas niya yung anak niya. Ayun, bago mag-umaga, biglang nagbago yung anak niya. Gumanda yung pakiramdam nung natawas na. At kinabukasan, iuwi na yung kakilala ko. Yun pala, nung nagkwento yung kakilala ko, yung ibon na yun, napakagandang ibon, tinirador niya. Kaya, mula nun, dun siya nanghina, dun siya nagpasakit, na hindi alam kung anong sakit niya. Dala ng pagka-tirador niya ng ibon. Kaya, igalang natin huwag nating sirain ang mga punong kahoy ngayon. Mga ilog, mga puno, yung mga nakikitang nating maganda sa kabundukan, igalang natin. Kung kukuha man tayo ng mga puno, magpaalam tayo kahit hindi natin sila nakikita. Dahil yung puno na nakikita natin, isang bahay yun sa kanila, tirahan na lang. Pag pinutol mo yun na wala kang paalam, hindi lang na sira mo yung bahay nila, baka nasaktan mo sila na hindi mo nakikita. O baka yun, baka mga punong kahoy nasira natin. Kaya nagagalit ang kalikasan. Kaya yun, gumaganti sila sa mga. Saka minsan yung mga ibon na nakikita natin sa kabundukan, mga ibang ibon na makukulay, mga namamasyal din sila, parang nagiging, ang tingin natin isang ibon, pero pag nasa mundo ka ng mga engkanto, mga engkanto sila na namamasyal din sa kabundukan. Ngayon, hindi lang na sisira natin yung pasyalan nila, pati yung mga ibon minsan nasasaktan din natin. Hindi natin alam. Nakakapatay din tayo ng engkanto. Kaya naalala ko yung dayo sa amin, pinutol nila yung puno. Ayun, namatay siya.